kumusta po kayo? Welcome sa Musika Ride sa Kwentong Musikero. Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw, May 1, Labor Day, saktong-sakto. Ngayon yung ating lakad para sa ating gagawin na Laguna Loop. So tinanghali na ako ng gising, medyo na-excite, hindi makatulog kagabi ng maayos. So tinanghali ng gising. Kaya ngayon, ang oras natin ay saktong 9 AM. Mamaya papakita ko sa inyo yung ruta natin kung saan tayo pupunta. Pero sa ngayon, magpapakarga muna tayo ng gas. Ipupull tank natin itong ating motorsiklo. Nag-check na rin ako ng mga hangin, ng gulong. Okay naman lahat, para mamaya safe tayo sa lakad natin. Sana walang aberya. Ipapapull tank natin yung ating motor para sa ating gagawing loop, dahil aalamin natin yung ating magiging konsumo ng ating gas. Batik na yan. 6.4 yung ating naikarga na litro ng gasolina. At meron siyang presyo na 470. Yan, pultang na tayo. Ito yung ating magiging ikot ngayong araw na to. Yung mapa na nakikita nyo ngayon. Ito yung Laguna. Una natin pupuntahan is yung Kabuyaw. Yan, dadaanan natin yung mga bayan ng yan, Santa Rosa, yung Calamba, Los Baños, tapos ano ba? Then yan, Santa Cruz. Hirap na walang salamin. Then pupunta tayo sa Pagsanghan. Tapos dito sa may Cabinti. Yan. Kaya itong paikot na to, medyo dulo na yan. Then dadaanan natin yung Lumban. Tapos ano ba yung mga ano dito? Dadaanan din natin yung Paete, yung Pakil. Tapos dito tayo sa eto, yung Mabitak. Yung ito, sigsag yata itong daan na to. Yan, mukhang bitukan ng manok siya. Then papunta na tayo, babalik na tayo ng Rizal hanggang dito sa ating starting point. So ito yung ating starting point ngayon. Dito tayo sa Navotas. Dito kami. Ito yung pinagkargahan ko ng gasolina ngayon, araw na to. At dito rin tayo mag-stop mamaya. So para sa lahat ng mga nagpaplano na bumili ng ADB 160, tapos nagtatanong sila kung gaano ba talaga katipid yung konsumo nito sa gas, tapusin mo yung video na to para malaman natin sabay. Kasi hindi ko pa rin talaga alam kung gaano talaga katipid to. Titignan natin yung total kilometers na tatakbuhin natin ngayong araw na to. Then yung average consumption na makukuha natin, para makita natin kung tipid ba talaga yung ating ADB 160. Yung mga nakikita ko sa page na naglalagay nung nagpapakita ng mga average consumption nila, meron doon mga 43, 42, 45, parang mga ganon. Sabi nila kapag bago yung ADB 160, hindi mo pa raw agad-agad makikita. Sabi nila itakbo mo raw muna ng malayo, long ride mo raw, para talagang lumabas yung totoong average consumption itong ADB 160. Hindi ko alam yung explanation kung bakit pero dito kasi sa akin, dahil makonti pa nga lang yung odo natin, ang rumirehistro sa average consumption ko is mga 30 plus lang. Siguro tama nga na kapag tinakbo mo siya ng malayo, saka mo palang makikita yung totoong average consumption nitong motor. So ngayong araw malalaman natin yan pare-pareho. So itong ating biyahe ay break-in nitong ating ADB 160 para ma-exercise naman siya at magluwagan yung kanyang mga kasukasuan. Siyempre yung gulong, yung preno, yan ang kailangan natin i-break-in talaga. Dahil pagkabago, alam naman natin hindi pag ganun siya mag-perform ng maayos yung mga pyesa na yan. Especially yung ating gulong at yung ating preno. So alalay lang din naman ako sa takbo, hindi man ako walwal magmaneho.
Kaya hindi natin lalaspagin tong ating ADB. Tamang takbo lang. Ayan, Luneta. Kaya lang, hirap mamasyal sa mga park ngayon. Ganitong panahon, napakainit. Heat stroke abutin natin. Pero kapag nakamotor ka, tumatakbo ka ng ganito, hindi mo rin nararamdaman masyado yung init eh. Kahit pa paano, mapresko dahil may hangin na tumatama sa katawan mo. Hindi mo ganun karamdam yung init. Pero pag ganitong hinto ka na, yan, tsaka mo lang mararamdaman. Ayan, nandito na tayo ngayon sa parting EDSA. Kakanan daw tayo sa Aurora Boulevard South. Basta sundan ko lang tong Waze. Hindi talaga ako pamilyar dito eh. Papasok ng NAIA. Tama ba? Basta. Tama, yung papuntang Terminal 3. Nandito na nga tayo sa may service road. Ito na yung SLEX. Yung ko na napansin, parang mali yung settings ko ng GoPro. Wait lang Ayun, inayos ko lang yung settings ng GoPro. Kaya ko pala napansin, hindi ko pala nailagay sa auto yung shutter speed. Naka 1/120 ata ako kanina. Ayusin ko na lang sa editing siguro yung mga unang part nitong video. Nilagay ko na lang sa auto kasi ngayon sobrang init. Walang ND filter tong ating GoPro. So nandito tayo sa doon pa rin, San Pedro pa rin to. Part pa rin yata ito ng San Pedro. Okay, nandito tayo ngayon sa part ng Binyan, Laguna. Tama ba? Tinitignan ko kasi yung mga establishments kasi may mga nakasulat na mga, di ba? Kung nasaan ka ng part eh. Ito, nakita ko na sa Binyan, Laguna raw tayo. So, ano ba sunod? Santa Rosa yata, Tama ba? Parang pabilyar na sa akin yung lugar na to eh. Yung papuntang Calamba yata. Oo, tama. Dito na tayo ngayon sa Santa Rosa. Ito yung Robinson Santa Rosa. Okay. So far wala naman traffic. Maluwag yung kalsada rito. Hindi gaya sa Manila, di ba? Kahit saan ka ba pumunta, talagang mayat maya may maladaanan kang traffic. Masikip. Dito maluwag ang mga daanan. Wala doon sa may parting Calamba. Dahil alam naman natin, di ba, pag pasok mo ng Calamba medyo traffic doon eh. Pero dahil ngayon, holiday, expect natin na medyo traffic nga. Dahil marami nag-swimming, punta ng Pansol, mga galing ng SLEX. Pero sana wala namang ganun ka traffic. Ayan, SM Santa Rosa. Umaabot din pala ang joyride dito sa sa Laguna. Galing Oo nga, eto na nga yun. Naalala ko na tong dinaanan namin na to. Nung last na punta namin ng Pansol, dito ko pinadaan ni Waze. Sa daanan na to, kaya medyo familiar sa akin. Andito na tayo ngayon sa bayan ng Calamba. Dire-diretso na tayo. Maganda naman yung takbuhan, hindi naman ganoon ka sikip. Marami nang sasakyan pero maluwag naman. Dire-diretso lang yung takbo. Tapos kanina dun sa parting may part ng Santa Rosa doon na mahaba, ang bilis ng takbo dahil maluwag. So medyo mabilis tayo ng konti. Dito na tayo papunta sa may sa papuntang Pansol na to eh.
na-expect ko ano ngayong holiday kasi, di ba? Na sobrang daming sasakyan ngayon dito. Na maraming mag-swimming. Kaya inaasahan ko na rin kahit paano yung traffic. Sa part lang naman na to, syempre. Pero so far okay pa naman. Hindi naman ganoon kasikip. Yan, maluwag. Parang normal na araw lang. Merong nilalatag rito na mga barrier, yung mga poso natin. Yan. Ako'y kakaliwa dito. Yan. Then kakanan tayo. Time check tayo, alas 11:39 na. Hindi pa naman ako nagugutom. Mas na-enjoy ko yung takbuhan. Siguro doon lang tayo maghanap ng makakainan kapag may nadaanan tayong karinderya. Mahilig ako sa mga ganun yung mga probinsya, tapos may mga karinderya sa gilid. Mahilig akong kumain doon. Ang sarap kaya. Gusto ko yung mga pagkain dun Yan, ito na yung mga bilihan ng mga salbabida. Bili kaya ako. Magsuot kaya ako na habang nag-ride. Ito na, welcome sa Los Baños. Ayan, Makiling. Nandito na tayo sa Los Baños. Dito yung part na may mga resort kaming pinuntahan dito na isa siyang malaking subdivision, tapos sa loob may mga puro resort lang. Ganda dun. Nakalimutan ko nakasun dito yun. Pero dito lang yun. Tumatakbo na tayo ng 70 kilometers mula dun sa ating starting point kanina, dun sa amin sa Navotas. Ang oras natin 11:50. Bawas na tayo ng isang bar dito lang. Dito pa lang mismo sa bago tayo pumasok ng kanina yun dun sa may sa may marker ng Los Baños. Nabawasan tayo ng isang bar yung ating gasolina. So far maganda naman yung takbuhan natin, lalo sa part na to. Talagang eto, naramdam ko na yung pagka-probinsya. Malalaki na yung daan, maganda na yung takbo. Ayun doon sa likod dyan. Yan pala yun, dyan yung kami pumunta. Sa loob niyan may mga resort. Dikit-dikit. Akala mo mga bahay pero mga ginawang resort. So ang ganda ng idea, di ba? Isang malaking subdivision, tapos imbis na puro bahay, puro resort lang. Mga private. Ang ganda. Dito medyo lumamig na yung panahon. May araw pero yung tama ng hangin, malamig na. Siguro dahil mataas na lugar na to. Ayun, naramdam ko na yung hangin Pumapasok sa loob ng helmet ko, malamig. Wow! Ganda ng bundok. Yan Ang luwag ng kalsada rito. Ang haba nung kalsada. Tapos kanina pa ako tumatakbo rito ng ganito kabilis. 99, 100, 103 pinakabilis ko kanina. Ang haba na mga ilang minuto na rin ganito ko. Victoria, Laguna. Yan maligayang pagdating daw. Victoria. Haba nung kalsada yun, nahingal ako. Ayun lang ang masarap sa dito sa ADB. Ang ang takbo mo ang bilis na pero hindi mo pa rin ramdam. Ay ito, masarap. Yan yung sinasabi ko, yung mga ganyang karinderya Teka lang, ito muna. Hindi pa naman ako masyadong gutom
Ano na ba to? Ah, ito pala yung itik far. Ito yung itik. Ang tawag dito. Ayun oh. Dito na pala ako. Buko juice. So update tayo sa ano muna, sa ating oras. Ang oras natin 12:08. Tumatakbo na tayo ng 84 kilometers. Yan, kanina umalis tayo ng mga siguro mga 9:30 na yata yun, no, sa ating starting point sa Manila. Ito yung nakikita ko sa ano eh, sa mga video yan, yung mga itik na yan. Ang tawag nila dyan? Basta. Ayan, so may nakita ako doon karinderya, parang gusto ko na kumain. Pero baka may mas masarap pa doon, mas presko, kaya may buko dito. Inom kaya tayo buko? Teka, inom nga muna ako buko. Yan. Tapos picture lang natin yun. Tayo ay tapos ng magbuko. Yan. At ito yung Itik Park. Ayan oh, lalaki ng itik oh. Nice, ganda. Okay, diretso tayo. Hindi ko na nakita kung anong next na bayan, pero parang Pagsanghan na yata. Dito na magsisimula yung mga magagandang tanawin siguro. Hula ko lang ha. Wow, ganda ng lugar oh. Puro puno. Kaya lang mainit. Kanina ang tindi ng init, ang sakit sa balat. O dito, ang ganda ng lugar oh. Diba? Ang daming puno, nakatalokbong sa kalsada. Ganda. Ito na ang bayan ng Santa Cruz, Laguna. Wow, ang layo na natin. Medyo nakakaramdam na rin ako ng alay sa puwet. Oras natin 12:27. Tumatakbo na tayo ng 92.9 kilometers. Nabawasan na rin tayo ng yung pangalawang bar sa ating gasolina. Yan, 93 kilometers. Ang sunod na bayan na yata nito is Pagsanghan na. After nitong Santa Cruz, mamaya titignan ko sa mapa. Ang init kanina, grabe. May part doon na biglang tumirik yung araw, tapos sobrang init. May hangin pero sobrang init. Uy, dito sarap, presko. Baka dito na ako maghanap ng makakainan. Pero gusto ko kasing karinderya yung parang nasa parang probinsya nasa gilid talaga ng mga puno-puno. Para feel yung pagka-probinsya. Wala akong makita puro Jollibee tsaka McDo yung nakikita ko. Gaya niyan, KFC na naman. O ito, Shakey's naman, Jollibee. So paano mo iisipin na nasa probinsya ka kung ganyan yung makikita mo? Pero ganun talaga, progress yan. Talagang umuunlad ang mga bayan. Good thing naman yan, di ba? Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa. Makakita tayo ng karinderya na nasa mga puno-puno. Ang taas ng pangarap ko makakain ako sa karinderya ng ganun nasa gilid ng mga puno. Sarap kaya? Kanina yung average consumption ko nasa 41 plus 41.2 yata. Tapos biglang bumaba ngayon sa 40.3. Ewan ko kung bakit. Dahil nagwalwal ba ako kanina? Siguro nagwalwal ako kanina doon. Medyo nagbilis ako doon kanina sa part na na maluwag.
Tumakbo ako ng mga 100 something na matagal. Ang haba ng daan eh. So bumaba siya ng 40.3 yung average consumption. Bagay, okay pa rin naman, nasa 40 pa rin naman eh. Yeah, may nakikita na naman akong bundok nasa harap natin. Ano kayang bundok yan? Eto na tayo sa Pagsanhan. Wow, galing, nakaabot tayo ng Pagsanhan. Di ba dito may falls ata yun? Yung Pagsanhan Falls. Saan kaya rito yun? Puntahan kaya natin. Hindi na, wag na. Migrant lang po, mga taga Pagsanhan. Ayun, Jollibee pa rin. Ano ba yan? I love Pagsanhan. O dito marami ng ano, mga puno-puno ulit. Ito, ano to? Pagsanhan. Wow, ganda oh. Diba? Para tayo nag time travel nun ah. Luman-luma yung arko. Tapos merong bagong arko dito. Yan, kulay dilaw. Ano ba yan? Makdo. Ang ganda ng arko na yun ah. Kaya lang panis siya dito sa arko na to eh oh. Akala ko ba naman tong Pagsanhan eh ano na, maraming mga, alam mo na, na-expect ko parang probinsya talaga na. Iba na rin pala. McDo at Jollibee na rin yung ano rito. Ayan o, Jollibee. Sila yung naghahari dito sa lugar na to. Ano ba yan? Saan ako kakain? Wala nang karinderya dito. Puro McDo at Jollibee na. Ano ba yan? Pinasal. Ayoko nyan eh, manok na naman eh. Saan tayo? Kakanan. Ito yung lumang simbahan. Ang ganda oh. Ayun, may lumang tulay din daw dito. Ah, dito yung Pagsanhan Falls. Papunta dyan. Ito, may tulay. Wow, parang Binondo ah. Di ba ganyan yung ano ginawa ni Isko sa Binondo? So, nasa na tayo? Taga lang ah. Ano muna tayo? Hinto lang ako. Update tayo sa mapa. Pero parang dito yun. Dito nga yata papuntang Kabinte. Dito. Update lang ako ng aking mapa. Ayan, so papunta na pala tayo ng Kabinte. Ayan, dito, papasok tayo rito. Nasa Pagsanhan pa rin naman tayo. Okay. Pagsanhan Falls. Diyan daw yun. Ah, dito mukhang may pag-asa tayo rito. Ayun oh, akyatin eh. Mukhang bundok dito eh. Baka rito may mga karenderyang makakainan. Dito yata swimming pool. May resort pala dun. Ingat, mabuhangin. Ayan, dito bangkingan. May mga campsite din. Okay. Pag eto
Yun, may daan din daw doon papuntang Pagsanhan Falls. Kaya puro mga resort pala dito, tsaka mga campsite. May boat ride din. Bah, okay ah. Dito puro mga bangkingan dito. Alalay lang tayo dahil hindi natin kabisado itong lugar. Wow, ganda. Ayun. Ay, naglalaba pala. Akala ko nagkakain. Akala ko kainan. May mga naglalaba dun sa gilid ng bundok. Bukuhan ulit. Teka lang, may nakita akong kainan doon ah. Parang pwede na doon. Ito. Yan. Ayun. Doon ang parking sa kabila. Ito may mga rider din na ano, kumakain. Ayun yung sasabi kong kainan. Yan. Dito na tayo kakain. Diba? Sabi naman sa inyo, ang ganda pa ng lugar oh. Overlooking pa oh. Sabi siya makakachempo rin tayo ng ano eh, ng kainan na nasa gilid ng bundok. Tapos may mga puno-puno. Yan, diba? O sige, kain muna ako. Balikan ko kayo mamaya after kong kumain. Okay, tapos na tayong kumain at pabalik tayo sa ating ruta. Yan, dyan tayo kumain no? Sa may Tagpuan 2. Yan, Tagpuan 2 Bar and Restaurant. Meron silang pwesto sa labas. Mukhang maganda tumambay sa gabi dyan. Okay, tuloy na natin. Papunta na tayo ng Cavinti. Tama ba? Oo, yun yata yun. Pulang Cavinti. Andito pa rin tayo sa part pa rin ng Pagsanhan yata itong tinatakbo ko na to. Update tayo. 104 kilometers na yung tinatakbo natin. 104.8 kilometers. At yung gas natin 2 bar pa rin yung nababawas. Oras natin 1:08 na ng hapon. Ganda ng lugar dito oh. Lalo kung siguro kung hindi mainit. Yan, sigsag. Wow, teka lang. Ay, sarap. Eto na tayo, Cavinti. Yan o. Teka lang, picture muna tayo syempre. Kailangan maka-picture tayo dito. Okay, nakapag-picture na tayo dito sa Cavinti, Laguna. Ayan o. Salamat po sa lahat ng mga taga Cavinti, may karaan po. Ganda. Ang sunod na bayan na lalabasan natin yata nito is Lumban. Tama ba? O basta, doon naman ang labas na. Ganda ng daan. Parang ang sarap tumira dito. Ganda ng daanan. Wow. Sobrang sharp ng mga ng mga likuan dito. Mawiwili yung mga mahilig mag-banking.
Tamang ano lang tayo, tamang chill ride lang. Hindi naman tayo mahilig mag-banking-banking. Mga ano lang, mga simpleng bankingan lang. Yan, ganyan lang. Baka dito pa tayo magkalat. Ito medyo sharp curve tapos palalim. Delikado yun. Gaya niya, no? Lalim. Tapos pa, ano, kurbada. Kailangan talagang mabagal ka lang. Masarap. Dito masarap, malilim. Ayan. Suwabe lang. Ayan, meron tayo rito nadaanan na tulay. Wow! Ang ganda! Ang nice naman. Teka lang, picture tayo syempre. Anong lugar to? Ganda oh. Parang ang sarap maligo sa bababaan dito. Parang gustong bumaba ah. Teka lang, picture na lang tayo muna. Picture. Total, hindi naman tayo makakaligo. Picture na lang tayo. Ganda. Parang ano, parang gusto ko magpalipad ng drone. Teka lang. Sige, dito tayo. Ay, nakalimutan ka, wala nga pala akong drone. Joke lang yan. Wala pala tayong drone. Sige. Di tara na. Sarap maligo. Wow. Diba? Bale, next time babalik tayo dyan. Babalik kami dyan ha. Kayo ha. Ganda oh. Merong ano, may mga kubo-kubo pa. Yan. Barangay Tibatib. Ayun pala siya. Barangay Tibatib, Kabinti, Laguna. Nice. May karala po mga taga Tibatib. Ito, solo na naman natin yung kalsada. Wow. Ayun. Meron ditong ano, lawa. Laki oh. Ganda. Ayun, pwedeng tumambay. Pwede pala magkape dun. Ganda. Nice. Dito tayo ngayon sa Lumban, Caliraya. Binabagtas natin tong mahabang daanan na to. Ang oras natin 1:46 na ng hapon. At tumatakbo na tayo ng 123 kilometers. At may dinaanan na naman tayong mga zigzag road dito. Marami ako nakitang mga ano mga resort. Ang dami pala dito. Parang ako'y dito tumambay ah. Tatambay sila dito. Ayan na naman. Wow. Ganda. Caliraya.
Ganda oh. Nice. Sulit na sulit. Yun. Ito pa, may resort pa rin ito oh. Ito mukhang may nakikita kong magandang view. Wow! Ano yan? Ay, ang ganda. Ganda naman. Kaya lang bawal pumasok. Ano ba to? Yun oh, ganda oh. Kita nyo ba? Yan, yan. May ano eh. May bakod. Pero ang ganda. Ito may ano. Pwedeng pumunta rito. Yan oh, pwede dyan manok makita. Ay, pwede. Yan oh. Ganda. Nice. Okay, dito na tayo. Pabalik. Yun oh. Paikot na tayo ulit ng papunta na ng Pakil. Ang oras natin ay 1:59. Alas 2 na ng hapon. At tumatakbo na tayo ng 133.1 kilometers. Tapos yung gasolina natin, 3 bar na lang. Ay, 3 bar na lang. 3 bar na yung nabawas doon sa ating gasolina. So tingin ko makakauwi naman yan. Marami-rami pa yung ano natin, gasolina natin. Sure ako makakauwi tayo niyan. Makakabalik tayo dun sa ating starting point kanina sa Navotas na may gasolina pa. Ang ganda nung ano, mga nadaanan ko kanina na lake. Ang ganda eh. Sa Caliraya. Ang ganda ng lugar. Kaya lang ano eh, ano huminto eh kasi ang init eh. Siguro kung walang araw baka huminto ako doon. Napakainit kasi. Wrong timing. Masarap sanang tumambay kanina doon sa gilid-gilid lang. Picture ka lang. Kaya lang init nga. Grabe. So ang next natin na dadaanan is yung Pakil, Laguna. Ato. Ano raw? Na ano? Lumban. Lumban. Ito Kalayaan. Welcome to Kalayaan. Anong bayan na ba to? Parang may nakita Paete yata. Oo yata, Paete. Kasi may mga nakikita akong mga signage eh. Tapos ang dami ko nang nakikita mga tindahan ng mga ano, parang mga statwa, ganun. Gaya nun. Paete, Laguna. Ayun oh. Diba? Ito raw yung bahay ng mga ano, artist. Oh, maraming artist dito. Okay, nandito na tayo sa bayan ng Pakil. At ang next na natin na babaybayin ay yung bayan ng Mabitak. Yan, pagdating natin ng Mabitak, konti na lang, Rizal na yan, papuntang Rizal na. So madaanan na natin yung ano, Baras, Morong, yung mga lugar. So ang next natin na babaybayin ay ang Mabitak. Okay, papasok na tayo ng ano, ng Mabitak. Pero hinto muna ako dito. Ayan, makita nyo sa mapa. Diyan na tayo sa papuntang Mabitak, yung pa-curve na daanan. Kaya lang papahinga muna ako saglit. Medyo
Masakit na yung tewop ko eh. So ang oras natin ay 2:22. Ang ating tinatakbo ay 153.7 kilometers. Tapos ang ating gas ay naging 1, 2, 3, 4. Apat na bar na lang ang natira. So kalahati, ibig sabihin kalahati na yung ating nakukonsumo na gas. At meron tayong, di ba kanina 100, so 230 plus ba? 220 plus yung dapat takbuhin natin para makumpleto natin yung ikot natin. So konti na lang, palagay ko aabot yung ano natin, aabot yung gas natin dahil konti na lang eh, nasa mga 70 kilometers na lang yung nating o hindi lang, palagay na nating mga ganun, mga 75 kilometers. Depende kung meron pa rin tayong madadaanan na pwede nating maikutan. Maaga pa naman. Pero magkapahinga muna ako konti. Inom muna tayo ng tubig. Yan, nakapahinga na tayo. Medyo stretching lang ng konti ng binte at ng puwet. Medyo ngalain eh. Bago tayo pumasok dito sa Kabinti, tuloy. Dito sa Mabitak pala, yung sigsag. Ayun, nakita ko na yung yung windmill ng Pinilya. So malapit na tayo. Oras natin 2:29. Medyo matindi yung araw dun sa lugar na yun. Hindi naanan ko. Iba yung niya, iba yung init niya. Hindi gaya dito, mainit pero malamig yung hangin. Doon iba yung hangin. Maalinsangan talaga, mainit. May mga rider din tayong kasabay. At na, papasok na tayo dun sa Sigsag Road ng Mabitak. Sabi medyo sharp daw yung mga rito, mga kurbada rito, kaya ingat tayo. So far, enjoy naman ako dito sa pagmamaneho nitong ating ADB 160. Wala naman ako naramdaman na kahit ano sa kanya na negatibo. Maganda siya i-maneho, napaka-relax, napaka-swabe i-drive. Tapos yung niya, yung power niya, saktong-sakto lang. Hindi ka niya gugulatin, hindi ka naman niya bibitinin. Pagka kailangan mo ng power, bigay niya sa'yo. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanya, yung hindi mo ramdam yung stress sa katawan mo. Tsaka hindi mo ramdam na mabilis ka na pala. Dahil yung katawan mo relax. Kumbaga nananakbo ng matulin yung motor, tapos yung katawan mo relax lang. Pagka nasa 100 ka nga, hindi mo masyadong ramdam yung lula eh. Kung maluluin ka, hindi ka matatakot dito. Hindi mo masyadong ramdam eh, kahit na tumatakbo ka na ng 100 mahigit. Napaka-relax yung gamitin. Uy, marami pala ritong mga mga pasalubong. Buko pie. Ayan. Mag-uwi kaya ako sangkalan sa amin. Pero intinda rito mga sangkalan tsaka mga gulok. Ayun, daming mga mga souvenirs at saka mga pasalubong na pagkain. Eto na, simula na yata ng bakbakan dito sa Mabitak. Akyatin. Kayang-kaya. Hindi mo nga ramdam na umaakyat ka na eh. Medyo marami tayong kasabay na mga sakyan ngayon. Oh, meron ding resort dito. Amazing View Mountain Resort.
niwala naman ako dyan. Amazing yan talaga. Amazing view yan. Ang ganda ng lugar ng Laguna. Yung parting Rizal at Laguna, ang gaganda ng mga lugar nila, no? Ang gaganda ng mga view. Mabundok kasi. Tapos may mga lake. Pinagpala tong lugar na to eh. Oh, sarap tumambay dito ah. Kung magganap kaya tayo ng kapihan, sige, pag may nakita tayong kapihan, magkakape tayo. Ice coffee, siyempre dahil mainit. Medyo unahan na natin yung mga sakyan. Mabagal silang umakyat eh. Lalo kapag truck. Yeah, buti nakauna na tayo. Parang gusto kong baguhin yung ruta natin. Parang gusto kong kasi maaga pa naman, parang gusto kong dumaan ng Tanay. Total, hindi ko pa naman nadala sa Marilaki itong motor ko. Silipin kaya natin yung mapa. Alam mo kasi merong daanan eh. Pagkagaling ka rito ng Mabitak, meron tayong pwedeng daanan papuntang Tanay o dun sa Marilaki. Mahirap kasi pumunta ron pag maraming rider eh. Pag nandun yung mga yung matitigas yung mga muka na nanggugulo. Sila yung mga nagpapapangit nung nung imahe ng Marilaki. Imbes na ang gandang pasyalan, ang gandang puntahan, di ba? Nakakatakot na tuloy ngayon eh. Dahil sa mga yung mga coops na yun eh. Ahon tapos pakurbada. Iyak ka naman. Basta kalmado lang. Yan lang oh. Kaya naman eh. Kita na pala yung windmill dito. Yun, daming mga riders din na bumabiyahe ngayon. Dahil nga holiday ngayon, sinasamantala din ng iba na makapag-ride. Ayan, dami nila oh. Kaya parang nagdadalawang isip ako pumunta ng Marilaki. Kasi sigurado makatik na yung mga abutan natin doon. Puro mga mga rider, marami. Ngayon ang iisipin natin kung tutuloy ba tayo sa Marilaki o hindi na. Sa bagay maaga pa naman, mag-aalas 3 pa lang ng hapon. Pwede pa siguro. Sige, para matagdagan na rin yung natin, yung odo natin. Yun, gawa na pala to. Nung last time napunta ko dyan hindi pa, ginagawa pa lang yan eh. So dito pala ang daan.
Tagos-tagusan lang pala eh, no? Balkonahe. Namiss ko tuloy yung ano, yung RC250 ko. Kasi siya yung dala ko dito nung nagpunta ako rito sa ano, sa windmill ng Pililya. Okay din dyan. Meron dyan puntahan na ano, maganda tambayan. Kaya lang hindi tambay ang habol natin ngayon, kundi mag-break in ng motor. So kung magmamarilaki tayo ngayon, maladagdagan ng konti, medyo lalayo nga lang tayo. Yung kanina, ilan ba yun? Hindi ko na matandaan. 230 plus yata o 223. Babalikan ko yung video. So baka maging 250 yun, parang ganun yung total na tatakbuhin natin. Sa ngayon, nandito na tayo sa ano, malapit sa windmill. Nasa 168 na yung tinatakbo natin. Yung gas natin, ganun pa rin. 4 na bar na yung nababawas. Ayan, ganda. Yung Laguna de Bay, kitang kita. Okay, di ko na tayo rito. Galing tayo ng Pililya, kakanan tayo rito. Papuntang Sampaloc, palabas ng Marilaki. Ito, medyo marami tayong mga kasabayan nito na pupunta ng Marilaki. Ayan na. Kalma lang, kalmang takbuhan lang para enjoy lang tayo pare-pareho. Wala naman trophy yan eh. Sarap sa akyatan itong ano, ADB. Walang ka-effort yung ano niya, yung pag-accelerate niya papanik. Ang dali niya lang makuha yung ano eh, yung akyat. Yan oh, kurbada pa yan. Walang kahirap-hirap, kumbaga. Kuya oh, bumabangking, naka top box pa oh. Tapos may angkas. So dito na tayo sa kanto ng Sampaloc. Kakaliwa na tayo dito, paakyat ng Marilaki. Yan, yan. Ito na. Sana wala makukulit. Pero ramdam ko marami talagang ano, riders ngayon. Dahil nga holiday. Kaya lang, sana wag kayo makulit, diba? Ano lang, chill lang, para hindi tayo magkadamayan. Pwede naman tayo mag-enjoy nang walang nasasaktan eh, nang walang nasisira, diba? Enjoy lang. Iba kasi pasikat eh. Mga papampam sa kalsada eh. Pangarap yata nila maging immortal. Eh mananalo ka ba rin sa kalsada? Matsatsambahan mo ng ilang beses to, pero tingin ko hindi ka tatagal. Makikita mo hinahanap mo. Dito na tayo maghanap ng ano, kapihan. Kape. Walang kapihan. Kaping malamig. Alam ko dito meron. Yung nasa kalsada lang, pwede na yun. Ito yata yun. Wow! Sarap! Grabe.
Grabe naman yung pagkakabuga mo na yan. Saan ba yung nakita ko dati na ano? May kapihan dito eh. Nasa ano lang, nasa kalsada lang. I mean dito lang banda sa gilid. Hindi naman sa kalsada. Nakapwesto lang dito sa gilid. Saan na ba yun? Maliit lang yun eh. Parang kubo lang siya. Nasaan ka ha? Ha? Ikaw. Kape Katerina. Ito yung mga sikat dito. Saan na ba yun? Wala na yata eh. Yun oh. Ayos. Buo pa pala yung Alegagang. Kala ko nabuwag na yan. Saan ba yun? Ayun yata. Yun. Ayun, parang nakita ko na. Ayun, yung Tarakape. Ito nga yun. Yung Tarakape. Saan ako paparada? Ito, dito sa Tarakape. Tignan natin. Okay, nakapagkape na dito sa Marilake. At ayun, pababa na tayo. At dire-diretso uwi na to pagkababa natin dito sa Marilake. Maraming mga riders kanina na dumaan. At hapon na naman, tingin ko nag-uwian na rin yung mga mga maukulit. Oras natin alas 4 na, 4:04 ng hapon. Ang tinakbo na natin ay nasa 197.2 kilometers. Yung gas natin 3 bars na lang. At dito marami pa rin mga riders. Sa likod ko ang dami. Tapos kanina marami na rin nagdaanan ng mga bumabiyahe, mga grupo-grupo. So ito yung kauna-unahang beses na nakarating itong ating ADB 160 dito sa Tanay, dito sa Marilake. So na-unlock na natin kasama si ADB 160 itong Marilake. Yung Laguna Loop, unlock na rin yun. Ano kaya yung pwede nating isunod? Parang gusto kong mag DRT. Malapit lang naman eh. Subukan kong makapag DRT ngayong week na to. Pero gusto ko muna gawin yung busina nito. Bali umorder na ako ng busina. Magkapalit ako ng busina kasi napakahina ng busina talaga. Nakakairita pag nagbubusina ako, hindi ko naririnig eh. Siyempre importante rin na malakas yung busina mo kahit paano. Hindi naman yung bulahon na busina, pero yung tamang maririnig ka lang ng mga binubusinahan mo. Para mas malakas pa yata yung sigaw ko rito eh, sa busina na to. So kapag dumating yung busina this week, ikakabit ko. Tapos gagawa natin ng video syempre, para doon sa mga gusto mag DIY din, para makatipid. Malaking bagay din yung makatipid ka sa labor man lang eh. Okay, nandito na tayo ngayon sa Marcos Highway. Nakababa na tayo ng Tanay. At ang oras natin ay alas 5:03 ng hapon. Tapos ang tinakbo na natin ay nasa 234 kilometers na. Then yung ating gas ay meron pa tayong natitirang 2 guhit. 2 bar pa yan yung ating gas. Tingin ko aabot naman yan pauwi ng Navotas, pero malapit na lang naman. Gagawin natin, didiretsuhin na natin to. Tapos lalabas tayo ng Aurora Boulevard, Cubao, tapos kanan sa EDSA. Ayun, sa 234 kilometers na tinakbo natin, ayos naman yung nag-experience natin dito sa ating ADB 160.
Yung comfort niya okay naman, maayos naman. Siyempre minsan di ka rin tatagal kahit naman anong motor siguro gamitin mo, pero hindi naman hindi naman ngali kasi kung gagamitin mo yung kahit na medyo long ride tapos walang hintuan, ayos lang naman. Siguro dahil hindi naman ako ganun kasanay na magbabiyahe, ngayon lang naman tayo napa long ride ulit, kaya ganun medyo mangalay ako. Pero sa iba na sanay bumiyahe, nako magugustuhan nyo to. Yung comfort ng seat niya ayos na ayos, hindi siya ganun katigas, hindi ganun galambot. Pagdating sa performance naman, pagdating sa makina niya, ganda manakbo, napakabait. Ang bait niya, madali siyang pakisamahan. Hindi kanya gugulatin. Pagka kung ano ihingi mo sa kanya, humingi ka ng power sa kanya, bibigay niya sa'yo. Sa akyatan, solid. Walang ka-effort yung akyatan sa kanya. Kayang-kaya, kahit walang buwelo. Kahit nasa gitna ka, walang buwelo, kaya kanyang iangat. Sa bilis naman niya, mabilis, matulin siya. Yung vibration na sinasabi nila, wala naman. Bali wala na kapag nasanayan mo nang gamitin to. Normal na lang naman yung niya, yung vibration niya sa kamay, sa puwet, saka sa paa. Hindi naman siya ganoon ka-vibrate. Tapos ang nagustuhan ko sa kanya yung napakakalmado kasi niyang imaneho. Sobrang kalmado niyang imaneho. Tapos yung hindi mo namamalayan na tumatakbo ka na pala na mabilis. Kanina yung 100 sa kanya parang normal lang yung takbo mo, parang kalmadong kalmado. Pero nasa 100 ka na pala. Hindi mo iisipin na tumatakbo ka ng 100. Ganon ka smooth yung niya, yung makina niya. Walang gigil yung makina. Kahit nasa high RPM na, hindi siya nang gigigil. Hindi gaya ng ibang motor pag nasa papalo ka na ng 100. Nakita mo na andun lumalabas yung vibration ng ng makina. Kumbaga hindi ka stress na pagka pumalo ka ng high speed na, ramdam mo yung vibration sa katawan mo. Hindi siya ganun. Napaka smooth. Para ka talagang nananakbo lang ng mga 50 pag pumapalo na siya ng 100. Tapos yung handling niya ang pinaka the best sa lahat. Handling, sobrang bait, sobrang gaang, walang pagod sa braso. Pakagaang niyang dalhin. Ako madaling mangala yung mga braso ko sa mga long ride, sa biyahe. Kahit na maiksing takbuhan lang, madaling mangala yung braso ko. Pero dito sa nasubukan ko, hindi ko nararamdaman yung ngalay sa kanya kasi ang gaang niya, hindi mo siya kailangan kontrolin. Naku, eto na, umulan. Oh my god. Teka lang, umulan. Blessing ba tawag dito? Oo. Ang galing First time in a long time umulan. Yan, medyo basa tayo pero okay lang yan para makabawas-bawas ng konting init ng mundo. At least umulan na, kaya lang basa tayo. So tuloy natin mamaya yung kwentuhan natin kapag nakatakbo na ako ulit ng hindi umuulan. Ayun, nakasar lang yung ulan. Nawala rin naman agad. Parang ambon na malalaki lang. Tapos nawala rin. Okay na rin yun, nakapahinga tayo ng konti. Ambon lang talaga, pero basa dito. Medyo malakas siguro kanina rito. Doon umambon lang tapos suminto na Pauwiin mo muna ako, tsaka mo ibagsak. Selfish mo, brad Joke lang. E di pag bumagsak siya, di tatago ako. Pwede namang sumilong Wala pa akong kapote kaya. Ayun, ayan na ang putik.
Diba ale, tama-tama, bukas maglilinis ako ng ano, lilinisan ko tong motor para isang linisan na lang. Yan, puputikan kita ngayon. Ito bukas yung ano, yun yung first time na ililinisan ko tong motor. Sabi naman sa inyo lahat ng first time sinasama ko kayo. Ngayong araw na to, ilang first time ba yung nagawa natin? First loop, first long ride, first na marilaki, first mabasa ng ambon, first na ano ba? First ko magkape kasama tong ano, motor ko, tong ADB 160. Ano ba? Ayun, basta marami. At mas marami pang mga first tayong pagkasama-samahan. Basta tutok lang kayo. Tapos huwag din na rin kalimutang mag-subscribe, syempre. Nandiyan ka na rin lang naman, nanonood ka na rin lang naman. Nandiyan na sa baba. Ayan, o yun. Saan ba dito? Ito. Ayan. Pindutin mo lang yan, Brad. Ka na mahiya, sige na. Hiniya pa siya. Oh, sige na, pindutin mo na. Sige na, thank you. Thank you so much sa mga nag-subscribe na. Sa mga hindi pa, yan, baka naman. Libre lang naman yan. Para ano lang, tulong na rin yan para tuloy-tuloy yung magawa natin ng mga video. 'Di ba? Para ma-inspire lalo tayo na gumawa pa ng mas maraming video tungkol dito sa ating ADB 160. Pagka marami tayo nakikitang suporta, syempre mas ano tayo, mas ginaganahan tayo na magtrabaho. Doon sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Ayun, inaabot ng dilaw ay ng pula. Yan, tatawid na lang tayo dyan papuntang Cubao. Then kakanan tayo papuntang EDSA. Yun, dire-diretso na yun hanggang Nabotas na yun. Time check 5:25. Tapos tumatakbo na tayo ng 240 kilometers na. Sabi na nga ba, aabot tayo ng 250 pag pumunta tayo ng Marilaki. So siguro abot to ng mga 260 mamaya pagdating natin dun sa ating starting point kanina, dun sa Nabotas. Tapos isang bar na lang. Dito medyo alanganin na ako. Parang kailangan na natin magdagdag. One bar na lang eh. Pero marami naman ditong mga ano, mga gasolinahan. Hintayin natin siyang mag-warning, tsaka tayo magadagdag ng gas. Okay? Siguro naman may reserve naman siguro to. Imposibleng wala. Hintayin natin mag-warning yung ano niya, yung reserve, tapos tsaka tayo magpapagas. Ayan, palabos na tayo ng EDSA. Kakanan tayo rito. Iyon, oh. EDSA. Konti na lang. Okay, nandito na tayo ngayon sa EDSA Balintawak. Ayan. Hindi pa rin naman nag-blink yung ating gas. Hindi pa siya nag-warning. Sana umabot, no? Para tipid. Nasa 251 na tayo. 251 kilometers na yung tinatakbo natin. Ang oras is 5:47. Mukhang aabot. Pakiramdam ko aabot sa ano eh, sa Nabotas tong isang bar na to eh. Well, sana umabot. Hintayin ko lang siya mag-warning. Eto na tayo sa monumento. At hanggang ngayon wala pa namang blink yung ating gas. Hindi pa siya nag-warning. May pakiramdam ako aabot sa ano to eh, sa Nabotas to eh. Sana tama yung kutob ko. Diba? Nakakatuwa pag umabot yan doon. Huwag lang tayo mata-traffic. Siyempre, pag na-traffic tayo, kukonsumo ng ano yun, kukonsumo ng gas. Hindi pala. Meron pala akong idling stop system. So okay lang kahit ma-traffic pala tayo. Laking tipid ditong ano na to eh. Yung feature ng mga motor ngayon, itong idling stop. Siyempre, namamatay yung makina natin once na huminto yung gulong natin. After 2 seconds na hihinto yung ating makina. Tapos makatipid tayo syempre ng gasolina.
Dahil hindi tuloy-tuloy yung makina. Hindi siya tuloy-tuloy umaandar kahit nakahinto tayo sa traffic. Okay, nandito na tayo ngayon sa Navotas, sa may C4. At ayun, hindi pa rin nag-blink yung ating gas. Wala pa ring warning. Ibig sabihin, umabot yung ating full tank pabalik dito sa Navotas. Tignan natin kung aabot pa yan doon mula sa kanina, yung sinimulan natin, yung sa may gasoline station. Kung aabot yan doon. Pero tingin ko aabot yan kasi makapal pa eh, oh. Ang galing, di ba? Nakakatuwa. Ang tipid niya. Tayo'y tumatakbo na ng 257, eksakto 257 kilometers. 257 kilometers yung tinakbo natin, na isang full tank lang yung dala natin. Tapos yan, may natira pa, hindi pa natin naubos. Ang galing ah. So mamaya titignan natin pag hinto natin dun sa gasolinahan, yung eksaktong tinakbo natin at yung kung ilan yung average consumption na nakuha natin. Papakita ko sa inyo. Okay, eto na tayo. Konti na lang. Ayan na, nakikita ko na yung gasolinahan sa amin, yung kaninang pinagsimulan natin. Ayan na, eto na tayo. Yan, yung Caltex. At ayun yung gas natin, hindi nagbi-blink. Galing. Pinto tayo rito. Okay. Woohoo! Ang galing naman. Umabot yung gas natin, isang full tank lang. Okay, papakita ko ngayon sa inyo yung ating teka lang, oras muna pala. Time check tayo. Ang oras natin ngayon ay yan, 6:07. Tapos tumakbo tayo ng 258 kilometers. 258.8 yan. Talagyan na natin sa 258 kilometers. 258 kilometers tinakbo natin. May natira tayong isang bar sa gasolina. Tapos ang nakuha natin na average consumption is 41.8. Malayo to sa sinasabi dun sa natin, sa manual natin na 44 something, 43 or 44 kilometers per liter ang dapat na average consumption ng ating ADB 160. Pero 41.8 di na masama. Okay na yan. Tsaka sabi nila pagbago ganyan daw eh. Tumataas pa naman daw yan habang ginagamit mo. Pero yung nakuha natin na full tank dito sa ating ADB 160, yan, ilalabas natin ulit yung kaninang yung hindi ko lang po nakuha ng camera eh, yung sa tanke, I mean sa gasolinahan, kung ilang litro yung kinarga natin. Basta full tank siya kanina, naka-automatic. Tapos tumakbo tayo ng 258 kilometers na may natira. Happy na ako doon, masayang-masaya ako doon sa kinalabasan niya. Biro mo isang full tank, nakapag-loop tayo ng Laguna Loop. 258 kilometers ang tinakbo natin. Dahil sinama pa natin yung sa Marilaki. Kasi dapat kung yung buong loop lang na yon dumaan tayo dun sa diretsuhan papuntang Antipolo, dapat nasa mga 230 plus lang yun eh. 232 ba yung pagkakaalala ko. Pero dahil pumunta pa tayo ng Marilaki, umabot tayo ng 258 hanggang makarating dito sa ating starting point. Ayun. Okay, maraming salamat sa pagsama nyo sa atin sa buong araw na biyahe natin. Sa lahat ng mga tumutok, maraming salamat At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre subscribe ka na dyan, huwag ka na mahiya, Brad. Sa susunod na video natin, titignan natin kung saan tayo makakarating at kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito sa ating ADB 160. Pansamantala hanggang dito po muna tayo. At makita-kita po tayo ulit sa ating susunod na video. Muli ako po si Bal ng Musica Ride sa Kwentong Musikero. Maraming salamat po. Bye bye.